Hi guys! Welcome back again to my channel at for today's video nga ay may panibag na naman tayong ads or loan app na re-reviewin dahil ayan nga dito nagpapautang daw ng 10,000, 20,000 up to 30,000 pesos at pwedeng bayaran ng 3 months, 6 months at 9 months. Sabi dito ay mas madali daw, mas mababang interest at mas secure na pautang. Kaya ayun, kung mapadaan man sa inyo sa may newsfeed nyo, itong app na to is wag na wag nyo munang i-install or i-download. Dahil dito nga sasabihin ko sa inyo at ipapakita ko sa inyo kung magkano talaga yung matatanggap. So in short, kung talagang matutulungan ba kayo na to or hindi. So ayun, umpisahan na natin. So disclaimer lang, itong mga nire-review ko is nasa sa inyo pa din yung buong desisyon. Basta ako ipapakita ko sa inyo yung process na pag-apply dito. Syempre yung details nga ng loan para makapag-decide kayo kung tatry nyo pa din ba or hindi. Pero syempre kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel ay huwag mo kalimutang mag-subscribe at pindutin mo na din yung notification bell para lagi kang maging updated sa mga next uploads ko. At sumali ka na din sa aking GCash giveaway every month yan. At sa aking 2 cellphone giveaway sa December na yan. So this month na pala. Kaya ayun, sumali na kayo. I-PM nyo lang ako sa may Facebook page ko para masali ko nga yung pangalan mo. So going back nga, itong app na to ay ang Ample Loan App Philippines. So, chinek ko naman yung kanilang SEC registration. Naka-register naman sila pero hindi ibig sabihin nun is 100% legit na sila. So, expect pa din natin na meron tayong matatanggap dito na multiple calls and texts galing sa iba't ibang numbers in case na hindi makapagbayad nga. So, ito na yung itsura. Nagpapaloan daw sila ng maximum is 110,000 pesos. Napakalaki. So, kung makikita nyo, wala pa sila dito ng ratings and reviews. Kaya, better na talagang ma-try to, ma-review ko, para maliwanagan nga kayo kung itatry nyo pa din ba or hindi. So, ayan, na-install ko na siya. Kaso nga lang, so, buy and cash na siya. Hindi na siya ample loan. At yung maximum na nila dito na pinapaloan is 100,000 pesos. So, dito natin makikita nga na talagang hindi totally bago yung isang loan application kapag wala pa siyang ratings and reviews dahil possible talaga na name lang yung binago nila, yung in-update nila. Kaya kung mapapansin nyo, pagka may bago kayong nakita, nag-register kayo at pagka nag-apply na kayo, doon na kayo mare-redirect sa may pinaka-loan details, ibig sabihin nun is na-applyan mo na yan dati. So, dito, hindi ko pa na-applyan itong buy and cash na to. At itong ample loan nga na to, kaya itineray ko na nga din. So, dito, naging pera lakas naman siya. At yung maximum is 15,000 pesos na lang. So, ano talaga yung pangalan? Ano yung pinaka-latest nyong pangalan? So, ayun na nga, 15,000 pesos. At nung nayari ko na nga itong aking application, kasi yung pinaka-process nito is the same pa din sa mga nakaraang tinatry ko na mga loan app. Kahit na student ka, unemployed ka, housewife ka, kailangan mo pa rin malagay dito yung company name, address, ayan, payday, lahat na yan, nandun pa din. At meron na silang Gmail lagi na napapansin ko na kailangan yung i-provide. So in short, eto na yung pinaka-offer sa akin for first-time users. So binigyan nila ako ng 3,000 pesos pero nakakaloka, 7 days lang siya. So short term lang to. At kung sa may 3,000 pesos na to, ang matatanggap ko na lang dito is 1,800 dahil, ayan, ang daming makakaltas. Yung processing fee ay 1,001. Total interest fee ay 19 pesos lang at risk control service fee na 180 pesos. So, all in all, 1,800 lang yung matatanggap if ever na mag-try ka ditong mag-loan. And ayun, 3,000 pesos din yung ibabayad mo on or before 7 days. Kasi usually pagka 7 days, sa may pang 5 araw pa lang, pang 6 na araw pa lang is, ayan, sisingilin na nila kayo. At isa pa dito sa may work experience, ayan, more than 5 years na naman yung nakita natin, which is kagayang-kagaya ng mga dati. At 5 pa yung hinihingi dito na contact references. So, madami. And I suggest pagka kayo ay mag-a-apply ng loan, sa iba pang loan apps is dapat ilimit nyo lang yung mga nakasave dyan sa may phone book nyo na hanggang 5 lang. At make sure na family members mo lang din, relatives mo lang din, or yung mga pinaka-close na friends mo, kung gamitin mo man sila na contact references. At make sure na inform mo sila para in case nga na maliit ka ng pagbabayad, ay alam nila na ginamit mo nga sila as contact references lang. So ako syempre, ayokong i-accept to, hindi ko to tinanggap. Buti na lang meron ditong account cancellation. So kinancel ko na yung account ko dito. So dito naman sa may account cancellation, hindi naman tayo 100% guaranteed talaga na makakancel yung account natin, yung details natin, yung personal info natin. Pero I suggest nga na bago kayo mag-uninstall, ay pindutin na
na din natin itong account cancellation kahit na hindi naman 100% sure pa din. So ayan, kayo na mag-decide kung ipagpapatuloy nyo pa yung paglo-loan dito sa may Ample Cash, sa Bayan Cash, at sa may Pera Lakash. At sa may Pera Lakas na loan app, o diba, tatlo, 3-in-1. Kaya kung ako sa'yo, huwag kayo agad nagpapadala sa may mga magaganda, too good to be true na mga in-offer online dahil maloloka lang kayo pagka nasa may dulong part na kayo. So, nag-search naman ako online kung ano yung mga na-experience nila about dun sa may tatlo na yun, pero walang mga lumalabas. Kaya kayo, kung na-experience nyo na mag-try dito, is comment down below kung na-try nyo na yung tatlo na yun. At, ayan, lagay nyo dyan kung magkano yung na-approve sa inyo, kung magkano yung pumasok sa account nyo, at kung ano pa yung mga na-experience nyo nga dito sa pag-a-apply ng loan para malaman nga din ng iba at maging aware sila bago nila i-try yung mga ganitong klaseng loan app. So kung meron pa kayong mga nakikitang bagong labas ay i-comment nyo na din dyan kung ano yan para magawa ko din na review para sa inyo. So that's it for today's video. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!